Nahuli kam ang pagbangga ng SUV sa isang estudyante sa Bana, Ilocos Norte. Hindi man lamang huminto ang SUV nang mahagip ang high school student na naglalakad doon sa gilid ng kalsada kasama ang isa pang estudyante. Natumba ang biktima pero nakatayo rin agad at nakapaglakad pa. Nagtamo siya ng gasgas na ginamot sa Rural Health Unit. Natukoy naman sa tulong ng CCTV footage ang tumakas na SUV driver. Ayon sa mga pulis, mag-uusap pa lang ang driver at pamilya ng biktima. Ang Rodrigo Roa Duterte. Isang Pinoy na may kaanak umanong biktima ng EJK ang naghahanda ngayon sa The Hague para mag-apply na makibahagi sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sa gitna niyan, nilinaw ng tagapagsalita ng naturang korte na hindi lahat ng biktima ay posibleng maging testigo. Mula sa The Hague, Netherlands, nakatutok si Mariz Umali. Mariz! Emil, siniguro nga ng International Criminal Court na meron silang sistemang nakatakda para masiguro yung proteksyon o yung kaligtasan ng mga biktima at ng mga testigo na haharap sa pagdinig ng crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ICC. Sa isinumiting 16 na pahinang dokumento ng ICC Registry sa Pretrial Chamber 1 kahapon, sinabi nilang nagkaroon na sila ng 3 konsultasyon sa mga kinatawan ng umano'y biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahigit 200 kinatawan ang kasama sa mga konsultasyon na humarap para sa mahigit 2,000 biktima at mahigit 1,500 na pamilya ng EJK noong taong 2021, 2022 at 2023. Ayon sa ICC, hindi pa tungkol sa kaso ang konsultasyon. When we have an investigation regarding a certain conflict or a certain zone, like in the Philippines, we need to already kind of contact the media and contact the victims and try to prepare for when a case would come. For example, part of the consultation with the victims was about how can they identify themselves. Are there ID cards? Are there official documentation? Are there any unofficial documentation that can be provided to kind of prove their identity and so on. Hiniling ng registry sa pretrial chamber na tanggapin ang iba't ibang ID na opisyal na inisyu sa Pilipinas dahil hindi pa ganap na naipapatupad dito ang national ID system. Nilinaw naman ni Dr. Abdallah na hindi lahat ng biktima ay posibleng maging testigo. Sa confirmation of charges sa September 23, hindi raw inaasahan na maraming witness ang ihaharap. A witness is a person who is called by the parties, by the prosecution or by the defense or by the judges for that matter, to testify, to provide valuable information that can be useful for the judges to decide on a certain case. A witness may or not be a victim. An expert is a witness. An insider is a witness. There are different types of witnesses, but not necessarily a victim. Isa sa mga naghahanda para mag-apply para sa partisipasyon sa kaso, si Mira. Di niya tunay na pangalan na nasa The Hague ngayon. 2 raw sa kanyang mga kapatid ay napagkamalang sangkot umano sa droga at pinagbintangang nanlaban kaya pinaslang sa umano'y police operations noong May 2017 sa kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration. Para ipakita na talagang may mga biktima, nandito kami. Marami talaga at marami rin din talagang takot. Kahit alam nila na biktima sila, talagang natatakot sila. Emil, tiniyak naman ng International Criminal Court na mananatiling confidential yung pagkakakilanlan ng mga biktima, lalo na yung mga pwedeng tumayong testigo para masiguro ang kanilang kaligtasan sa mga pagdinig. At yan ang pinakaseriwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali. Nakahanda ang COMELEC na harapin ang petisyon sa Korte Suprema na ipatigil ang internet voting para sa mga Pilipino abroad. Isa sa ilalim naman sa COMELEC control ang Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Nakatutok si Darlene Kai.
Isang linggo matapos mapaslang doon ng isang election officer at kanyang asawa, tuluyan ng isa sa ilalim sa COMELEC control ang Dato Odin Sinsuat ng Maguindanao del Norte. Hindi na po natin malalagay sa COMELEC control ang buong probinsya. Unfair sa mga munisipyo na wala namang kaguluhan. So that is too unfair na pag-usapan po ng komisyon. Nakafocus po kami sa Dato Odin Sinsuat. Inaasahang ilalabas bukas ang resolusyon at gabay tungkol sa hangganan ng kapangyarihan at responsibilidad ng COMELEC sa controlled areas. Samantala, nakahanda raw ang COMELEC na harapin ang petisyon sa Korte Suprema laban sa 4 na COMELEC resolutions na umano'y unconstitutional. Kabilang dito ang pagpapatigil ng internet voting para sa overseas voters. Sinabi ng mga petitioner na nilalabag ng automated na pagbibilang ng boto ang election automation law. Hindi rin daw otorisado ng batas ang digital ballots. Ang amin pong interpretasyon, yung pong Republic Act 10950, ang COMELEC can venture on other mode or modes of voting. At sinasabi doon na magre-report lang kami sa Kongreso patungkol sa pagpunta natin sa ibang mode of voting. Sa ngayon, tuloy-tuloy daw ang paghahanda ng COMELEC para sa internet voting ng overseas voters sa 77 posts abroad na magsisimula sa April 13. Pero nakahanda rin naman daw ang COMELEC sakaling maglabas ng TRO o Temporary Restraining Order ang Supreme Court sa internet voting. Meron naman po kami na excess ng mga makina. Napakadali naming imprenta kung sakasakali ang mga balota. Nakahanda rin daw ang COMELEC sakaling lumala ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. May mahigit 71,000 registered Filipino voters sa Taiwan. Kung gamit lang ang cellphone, laptops at an iPad, kahit po kung may mangyari man yung ganyang klaseng kaguluhan, makakaboto po sila. May probisyon din naman daw sa Omnibus Election Code sa pagdedeklara ng failure of election sa mga lugar kung saan magkakaroon ng karahasan, terorismo, kalamidad o ibang pangyayaring nasa labas na ng kontrol ng sinuman. At pwedeng ipagpaliban muna ang eleksyon ng 30 araw. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Nagbabala ang Office of Civil Defense sa posibleng ashfall mula po sa Bulkang Canlaon sa Negros Island. Kasunod dyan ng moderate ash emissions o ilang beses na pagbuga ng abo ng Bulkang Canlaon mula alas 2 sa madaling araw hanggang alas 8:30 ng umaga kanina. Ayon sa PHIVOLCS, tumagal yan ng 17 minuto hanggang mahigit 1 oras at umabot sa 400 metro ang taas. Nakataas pa rin ang alert level 3 sa bulkan. Kaya nananatili ang panganib gaya ng mga biglaang pagputok, ashfall at lahar sakaling may pagulan. Pansamantalang pinalaya ang 17 Pilipinong ikinulong sa Qatar dahil sa pagtitipon nila para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, wala pang kasong isinasampa laban sa 17 Pilipino pero iniimbestigahan sila para sa illegal assembly at pagtitipon ng walang permit. Habang hinihintayan, binigyan sila ng provisional release. Ibig sabihin, laya sa kulungan pero hindi pwedeng lumabas ng Qatar. Sakaling mapatunayang nagkasala, maaari silang patawan ng 6 na buwan hanggang 3 taong kulong at multang katumbas ng mahigit 150,000 hanggang 780,000 pesos. Tiniyak ng DMW na patuloy itong magbibigay ng legal at welfare assistance sa mga OFW. We're very, very thankful to the Qatari authorities, to the Qatari government, for allowing the provisional release of the 17. I need to always put in that reminder to our kababayans to please observe host country laws and regulations. Iginiit ng PhilHealth na hindi pa nila kaya sa ngayon ang hangad na sagutin ang 100% ng pagpapagamot sa mga miyembro nito. Sa pagpapatuloy ng oral argument sa Korte Suprema kaugnay ng pagsauli ng PhilHealth ng sobra nitong pondo sa kaban ng bayan, sinabi ng ahensya na 44.7% pa ang out-of-pocket expenses o inilalabas sa gastos ng mga miyembro sa pagpapagamot. Pero nagdagdag na raw sila ng mga benepisyo. Sabi naman ng Finance Department, napunta sa mga proyekto para sa kalusugan ang 60 billion pesos na ibinalik ng PhilHealth sa National Treasury, gaya ng bayad sa frontliners, pagpapatayo ng mga ospital at pamamahagi ng libreng gamot sa mga mahihirap. These are all legal. Wala po kaming nilabag na batas. Not a single centavo meant for the members' coverage was touched. Not a centavo of benefits was compromised.
Hindi nakaligtas ang Pilipinas sa dagdag taripa ng Amerika sa mga inaangkat nilang produkto. 17% ang ipapataw na ayon sa isang ekonomista na may epekto sa presyo ng bilihin, dollar remittances at iba pa. Pero may good news din naman ayon naman sa gobyerno. Nakatutok si Mark Salazar. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. Ang babalang niya nitong Marso, tinutuon na ni US President Donald Trump. Hindi bababa sa 10% ang reciprocal tariff ang ipapataw sa lahat ng produktong ibebenta sa Amerika mula sa 185 bansa o teritoryo. This is Liberation Day and the day that we began to make America wealthy again. Pwede pang tumaas yan, depende sa bansa. Ang mga produkto mula sa Pilipinas halimbawa, papatawan ng 17% na reciprocal tariff. If you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America. Of course, tayo'y dapat tumugon ng nararapat. Pero as of the moment, sabi nga po ng DTI, very minimal po ang magiging impact sa atin ito. Hindi tayo malaki ang ina-export sa US. Sa datos ng PSA, 16% lang ng total export ng Pilipinas ang dinadala sa Amerika o katumbas ng mahigit 690 billion pesos. Pero kung ang Department of Trade ang tatanungin, pwedeng good news ang bagong taripa. Nang itaas kasi ang taripa sa lahat ng bansa, lumabas na isa tayo sa pinakamababa sa Asia. Mas mataas ng konti sa 10% tariff sa Singaporean products. Maaari pa rin din po tayo makakuha ng mga investors mula doon sa mga bansa na may pinapatawan ng malalaking tariff. So maaari silang pumunta sa Pilipinas, dito sila magsagawa, mag-manufacture, dahil 17% lamang ang pinapataw sa atin. Isa pang good news, karamihan ng ine-export natin sa Amerika gaya ng electronics at earth minerals ay exempted naman sa pinataas na taripa. Sabi ng isang ekonomista, bad news yan. Posible kasing magtaas sila ng interest rate para agapan ang pagmahal nila ng bilihin. Pagka nagtaas sila ng interest rate, tataas din ang halaga ng dolyar kontra piso. So pagka nagtaas yun, sasadsad na naman ang halaga ng piso kontra dolyar. Kaya yung mga ini-import na yan na ginagamit natin, magmamahal yan. Pati mga dati na nating utang na dolyar ang ibinabayad, tataas. Pati yung mga utang na mga utilities na binabayaran sa ating electricity o water bill, dolyar din yan. At kapag tumaas ang bilihin sa Amerika, asahan ding bababa ang dollar remittances ng mga Pinoy sa Amerika. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May sumangguni sa aming isang residente ng Nara, Palawan. Isang coconut tree kanyang naispatan. Imbis na ito raw ay diretsyo, ito raw ay nagsasanga-sanga. Nagsanga-sanga na raw ang mga tanong sa isip ni Rodrigo na makita niyang puno ng nyug na ito sa kanilang barangay sa Nara, Palawan. Siya lang po yung kakaibang puno ng niyog doon. Sabi kasi natuwid ang trunk o katawan nito. Ang naturang nyug daw, may mga sanga. May kakambal po siyang isa sa baba. Nagdikit po halos yung puno. Bali, 2 puno po sila eh. Yung isa pong puno, tuwid lang siya. Ito naman pong isa, nagmistula siyang puno ng kahoy na napakaraming sanga. Siguro parang 8 yata yung sanga siya. Yan nyo ba oh? Yung niyog kakaiba. Sa edad ko pong ito, first time ko pong makakita ng ganyang klase ng puno ng niyog. Kaya nagulat ako't namangha. Paniniwala tuloy sa kanila ngayon. Yung puno daw ng niyog na yun, may dalang swerte. Yung pong bunga ng niyog, ginawang langis, pwede raw pong makapagpagaling ng sakit. Dito na raw niya in-upload ang lakuna niyang video at tinag ang inyong lingkod. Nandito po tayo ngayon sa playa ng Barangay Antipuluan. Tignan natin at makita yung sinasabi nilang puno. Nagmistulang puno naman po ng kahoy. Harap natin yung kamera sa inyo. Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Ang coconut tree o Cocos nucifera kabilang sa palm family. Ang napaka-slender na trunk nito maaaring humaba ng hanggang 100 feet. Ayon naman sa isang eksperto, ang puno ng nyog na nakita ni Rodrigo, hindi raw normal. Pinaka-obvious o possible na dahilan, damage po ng apical bud which is responsible for the growth. May possibility gagawa po siya ng magkabilaang branches. Possible po it's either lightning strike or strong winds po. Possible din pong possible is mutation.
Pero hindi rin totoo na nakakagaling ng sakit ang bunga nito. Tuwid man o hindi, yung bunga pa rin is parehas pa rin sa normal na bunga. Wala nang creams yung haka-haka na nakakagaling. Kakaiba man, kaya ng ibang puno ng nyog, ito'y pwede pa rin mapakinabangan. Kaya naman nakilala ang nyog sa bansag na ito. Ang mga nyog binansagang Tree of Life at Tree of 1,000 Uses dahil halos bawat parte nito nagagamit o napapakinabangan. Mula sa bunga nito na pwedeng kainin, dahon na ginagawang handicraft, pati na trunk o katawan nito na gamit sa magpapatayo ng bahay. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Sumagot na sa radio challenge ng Philippine Coast Guard ang Chinese research vessel na Songhang. Ayon sa Coast Guard, sinabi ng crew ng barko na papunta ito sa Indian Ocean para raw mangisda. Kinumpirma rin itong may sakay itong 25 crew ng mga Chinese national. Base sa pinakauling monitoring ng PCG, kaninang alas 12 ng tanghali, 35.5 nautical miles ang layo ng naturang research vessel mula po sa Mapun Island sa Tawi-Tawi. Ayon naman sa National Security Council, nasa labas na ng katubigan ng Pilipinas ang Songhang. Patuloy itong binubuntutan ng barko ng Pilipinas na BRP Malapascua. Unang namataan ng Songhang malapit sa Calasagin Island sa bahagi ng Palawan. Invasive at big distraction. Ganyan inilarawan ng American author na si Nicholas Kaufman ang sagutan ng mga pro at anti-Duterte sa kanyang social media page matapos siyang mapagkamalang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ilan naroon anya para magbigay linaw at humingi ng paumanhin. Nakatutok si Bea Pinlac. Dalawang magkaibang tao, parehong Nicholas Kaufman. Ang isang Kaufman, lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ang isa naman, American author ng horror at thriller. Ang manunulat, tila walang kamalay-malay na nadamay sa usapin ng kaso ni Duterte online. Sa panayam ng GMA Integrated News, ikinuwento ni Kaufman na halos isang buwan nang binabaha ng mga comment at message mula sa Filipino netizens ang kanyang social media pages. Kaya napapost na siya para sabihin na hindi siyang Kaufman na abogado ni Duterte. The first couple of weeks, it was all very pro-Duterte. People thought I was his ICC lawyer and wanted to wish me good luck and give me all sorts of best wishes. This week things changed and the more anti-Duterte crowd found me as well. They started sort of arguing with the pro-Duterte crowd in my comments. It blew up. It feels very invasive because it's been a big distraction, you know, to me trying to get any work done or anything. 2 beses nang nag-post si Kaufman sa Facebook para umapelang ihinto na ang pagpapadala sa kanya ng mga mensahe. Believe it or not, there are people who commented that they thought I was lying. Apparently, they feel that Nicholas Kaufman from the ICC has a side gig as a writer of horror and thrillers in New York City, which is very strange. Isang language barrier sa nakikita ni Kaufman na ugat ng kalituhan. Please stop. You've got the wrong guy. I would like for them to please just, kindly stop. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Sugatan ng isang motorcycle rider matapos siyang bumangga sa sinusundang van sa EDSA Cubao kaninang madaling araw. Nasugatan sa muka, siko at tuhod ng rider na nilapatan agad ng paunang lunas ng PMMDA Rescue. Wasak ang harapang bahagi ng kanyang motorsiklo. Basag naman ang salamin sa likuran ng nabangga nitong van na ayon sa driver mabagal lamang daw ang takbo. Walang pahayag ang rider kaugnay sa aksidente na patuloy pang iniimbestigahan. Adjusting po sa outside world at kung minsan ay nasisipang sa mga iniwan nilang PBB housemates sina Ashley Ortega at AC Bonifacio. Ano naman kaya ang kanilang say sa mga natatanggap na negative comments online? Makichika kay Lars Santiago. AC and Ashley, you have just been evicted from the Big Brother house. Mula sa pinag-usapang pagkaka-evict nila sa bahay ni Kuya nito lang weekend.
2 beses nang nagkita uli sa outside world sina Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition duo Ashley Ortega at AC Bonifacio. Emosyonal na AC Ashley. Kahapon ay nag-guest sila sa It's Showtime. At ngayon ay may special interview naman para sa GMA Integrated News. Nasa adjusting phase pa rin daw sina Ashley at AC. Parang ang bilis lang ng pacing, Tito Lar, dito sa labas, sa outside world. It's so fast. So I feel like we also have to catch up para syempre hindi kami pwedeng ma-stuck doon eh. Wala pa pong 1 week since we got out eh. So we're still really processing and getting used to the outside world po ulit. Kahit 3 linggo lang sila sa bahay ni Kuya, hindi maiwasang manibago nina Ashley at AC sa kanilang dating routine. Ngayon ulit ako nag-drive, naninibago, pero inuna ko talaga muna kausapin yung mga taong mahal ko sa buhay. Actually, yesterday was my first day na talagang I listened to music. Parang I was slowly getting back into my regular life. Sa kabila niyan, di raw maiwasan ng duo na masepanks sa housemates na iniwan nila sa loob ng bahay ni Kuya. Our friendship, our family po talaga, it was genuine and true. And yun po, parang yun po yung pinaka namimiss ko ngayon, the housemates. Ako dito, Lar, sobra. Especially si Ate Clang kasi I think the other day, yesterday, nag-out siya. At ngayon ngang nag-out na si Clarice de Guzman bilang bisexual. Nung nakita ko yun sa social media, na I wanted to hug her and be there for her and tell her that I'm so proud of her. I'm so proud of her. I wanted to be one of the people in that house to take care of her now. Ngayong nasa outside world na, hindi maiwasan ni na Ashley at AC na makabasa ng negative comments ukol sa kanila sa social media. Pero hindi raw magiging dahilan yan para masira ang nabuo nilang friendship. We know details that other people also don't know. Me and Ate Ash, what we went through, there's more to it than what was shown. Alam namin kung saan kami nanggagaling. And of course, bilang ate sa isang loob ng bahay, on the outside world, papanindigan ko na rin. That's talagang magiging ate ako for AC. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil? Salamat, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco. Para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.